Hello po, Adit Istorya. Gusto ko lang mailabas to. Mabigat sa dibdib. Please hide my identity. Just call me Luna. 29 years old from Iloilo. Ako yung tipong babae na hindi nagkaroon ng panahon para sa sarili. Breadwinner ng pamilya, panganay sa 6 na magkakapatid, at tagasalo ng lahat ng problema. Ako nagbabayad ng kuryente, tuition, gamot ni Papa, at halos lahat ng kailangan sa bahay. Sobrang nakakapagod. Kahit anong overtime ko, kulang pa rin. Umiiyak ako gabi-gabi kasi pakiramdam ko ang liit-liit ko na. Hanggang sa nagyaya ang kaibigan kong si Mitch mag-beach trip sa Guimaras. Sabi ko, sige na nga, kahit isang araw lang na walang iniisip. Pero hindi ko alam, doon pala magbabago ang buhay ko. Doon ko nakilala si Ethan, isang foreigner in his 40s. May kunting uban, pero ang linis at ang kumpos. Tingnan, may aura na parang safe. Lumapit siya habang nagkakape ako sa tabing dagat at sabi niya, "You look like someone who carries the world but still smiles." Napangiti ako, hindi ko alam kung bakit, pero something sa boses niya na nakakagaan ng pakiramdam. Nagpalitan kami ng number. Araw-araw siyang nagme-message, "Good morning Luna, did you eat?" Barok magtagalog pero nakakaaliw hanggang sa naging routine na siya sa araw ko. Maya-maya nagpapadala siya ng small gifts, pagkain, bulaklak, minsan pera. Nalaman niyang breadwinner ako, kaya minsan pinadalhan niya ng groceries si mama. At nung nasira phone ko, siya pa ang bumili ng bago. For the first time, I felt taken care of. Pero may takot din, baka nasasanay na ako sa comfort, hindi sa pagmamahal. After a few months, niligawan niya ako ng seryoso. May dinner dates, may pa-travel, may pa-surprise. Dinala niya ako sa Tagaytay at binigyan ng bag na noon tinitingnan ko lang sa mall. My friends said, "Girl, huwag mong pakawalan yan, jackpot ka." Pero ako, tahimik lang. Kasi may tanong sa loob ko, mahal ko ba siya? O mahal ko lang yung ginhawang dala niya? After a year, nag-propose siya. At alam mo yung pakiramdam na gusto mong sumigaw ng yes kasi pagod ka na sa kahirapan? Yun, kaya pumayag ako. Ngayon 2 years married na kami. May bahay, kotse, savings, at maliit na negosyo. Wala ng utang, wala ng stress. Pero, bakit parang may kulang? Si Ethan mabait, loyal at maasikaso. Pero hindi ko maramdaman yung spark. Pag niyayakap niya ako, may guilt. Parang ang bigat ng katotohanang hindi ako pumasok sa relasyon na ito dahil sa pagmamahal. Hanggang isang gabi nag-away kami. Sabi niya, "Luna, be honest. Did you marry me because of my money?" Nagalit ako at nasabi kong, "At least I was honest. You wanted someone young. I wanted stability. We both got what we wanted." At nang makita ko yung lungkot sa mata niya, doon ako natamaan. Kasi totoo lahat ng sinabi ko, pero nasaktan ko siya. Simula noon, halos hindi kami nag-uusap. At gabi-gabi, tinatanong ko sarili ko, sino ba talaga ang niluloko ko? Siya o ako? Kasi sa totoo lang, oo. Pinakasalan ko siya para sa pera. Pero habang tumatagal, nakikita ko kung gaano siya kabait. Hindi siya nagbago kahit alam niyang lumayo ako. Ngayon, sinisikap kong aralin siyang mahalin. Hindi dahil sa pera, kundi dahil alam kong deserve niya yung totoong pagmamahal. Pero minsan naisip ko, may pag-asa pa bang matutunan kong mahalin siya ng buong puso? O kailangan ko lang tanggapin na minsan, hindi lahat ng mabuting tao kaya nating mahalin ng ganap? Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ipagpatuloy niyo pa ba ang ganitong kasal? Kahit ang puso niyo hindi pa buo sa kanya? O mas mabuti bang pakawalan siya bago pareho kaming masira?